In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Maganda umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sasaka niya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinasabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa, sa ikalawang pagbasa sa pahayag, sa Ebanghelyo ni San Juan, malinaw ang paanyaya ni Jesus. Ang umibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Ito'y hindi lamang paalala, kundi isang pangako na ang Diyos Ama at si Kristo ay mananahan sa puso ng taong tapat at sumusunod sa panahon ngayon na laganap ang kaguluhan. Disinformasyon at kawalan ng direksyon sa buhay. Ang pananatili ng Diyos sa ating mga puso ang tunay na kapayapaan. Hindi ito tulad ng kapayapaang alok ng mundo na panandalian lamang, kundi kapayapaang may kalakip na pananampalataya, tiwala at katiyakan sa pag-ibig ng Diyos. Ang Espiritu Santo na ibinigay sa atin sa binyag at kumpil ay patuloy na gumagabay sa simbahan upang mapanatili ang katotohanan. Katulad ng sa unang pagbasa, kung saan ang mga apostol sa gabay ng Espiritu Santo ay nagpasya para sa kapayapaan ng simbahan. Gayon din tayo ngayon ay tinatawagan upang magkaisa at magdesisyong nakaugat sa pagmamahal at katotohanan. Sa ikalawang pagbasa, inihayag ni San Juan ang pangitain ng bagong Jerusalem. Isang paalaala ng ating tunay na tahanan ay sa Diyos, kung saan wala ng lupa, wala ng luha at sakit. Ito'y paanyaya rin upang sa ating pagkilos sa mundo ay laging may pananabik sa buhay na walang hanggan. Halimbawa ng mga pagbabago sa ating panahon ngayon, ang pagtaas ng kawalang interes sa pananampalataya. Marami ang hindi na nagsisimba o hindi na nakikinig sa salita ng Diyos. Ang ating tugon,
maging saksi sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagdarasal sa pamilya, pagbabahagi ng salita ng Diyos sa social media, o pakikilahok sa mga gawaing simbahan. Ang pagkawatak-watak sa lipunan, politika, opinyon at relihiyon ang madalas na naging sanhi ng alitan. Ang ating tugon dito, gamitin ang diwa ng kapayapaan ni Kristo upang maging tagapamagitan at huwaran ng pagkakaisa. Kakulangan ng malasakit sa mga may sakit at nangangailangan. Ang ating tugon ay magsagawa ng mga konkretong hakbang, pagdalaw, panalangin, pagtulong pinansyal, at pagbibigay ng oras. Manalangin tayo para sa kagalingan ng mga lingkod ng Diyos at buong sangkatauhan. Aming Amang mapagmahal, idinudulog namin sa inyo ang aming obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, at Padre Nathaniel Cañares. Ipagkaloob mo po sa kanila ang mabilis na paggaling, lakas ng katawan, at ginhawa ng kalooban. Puspusin mo sila ng Espiritu Santo upang sa kanilang pagpapagaling ay patuloy nilang madama ang iyong pagyakap at pagmamahal. Hipuin mo rin po ang bawat may sakit sa aming pamilya, pamayanan at buong mundo. Ang iyong kapayapaan na hindi katulad ng sanlibutan ay maghari sa kanilang puso, lalo na sa mga nanonood at nakikinig ngayon na may pinagdaraanang karamdaman. Amen. Manalangin tayo para sa mga kaluluwa at mga pumanaw. Mahal naming Inang Maria, sa iyong mapagkalingang panalangin, aming isinasama ang lahat ng kaluluwa na pumanaw. Kasama na si Pope Francis, lalo na ang aming mga mahal sa buhay. Idalangin mo po sila sa iyong anak na si Jesus upang sila ay makapasok sa liwanag ng bagong Jerusalem, kung saan wala ng paghihirap, sakit o luha, kamtinawa nila ang buhay na walang hanggan. Amen. Dicem aeternam dona est Domini, et lux perpetua lucet est requiescant in pace. Amen. Nasaan ang ating puso? Tayo ba ay tumutupad sa salita ni Jesus o mas nakikiayon sa mundo? May mga pagkakataon ba tayong ginagabayan o pinabayaan ang pagtutupad sa kalooban ng Diyos dahil sa takot, pagkabigo, o pagkakasala? Ano ang maaari nating baguhin ngayon upang muling mamanahan ang Diyos sa ating buhay? Simulan sa pagbabalik loob, magsisi, magkumpisal, magsimba, tumulong, manalangin, at higit sa lahat, magmahal. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, kay San Juan, sa Gawa at sa Pahayag. Catechism of the Catholic Church, section 684 to 747, tungkol sa Espiritu Santo. Misa ng ikalimang linggo na muling pagkabuhay, pang-anim na linggo na muling pagkabuhay. Catechism of the Filipino Catholic. Sa muli, inikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay,
Bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!